Mahigit 165,000 na mga trabaho ang inihahandog ng DOLE para po sa Labor Day. Magkakaroon ng 89 na job fair sites sa buong bansa. Sa paparating po yan na Mayo 1, kabilang sa pinakamaraming bakante ang manufacturing, retail, BPO at maging sa konstruksyon. Maglalagay din po ng booths ang mga ahensya tulad naman ng NBI, PNP, PhilHealth at Pag-ibig. Layunin po nitong mapadali ang pagkuha ng mga kinakailangang clearance ng mga aplikante. Magkakaroon din ng career at employment counseling para naman po sa mga naghahanap ng trabaho. Tinawag naman ng Department of Agriculture ang kalagayan ng global food system na Wild Wild West. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matindi ang pinagdadaan ng krisis ng agrikultura sa buong mundo. Binanggit niya ang triple threat ng climate change, sakit sa hayop at geopolitical conflict. Sinabi niya na nagdudulot po ito ng hindi tiyak na panahon at pagkasira ng supply chain. Apektado rin ang mga sakit tulad po ng ASF at bird flu sa produksyon ng pagkain. Ayon sa kalihim, mas matindi at mas madalas ang pagkagambala kumpara noon. Iginit din niya na kailangan pagtuunan ng pansin ang mataas na gastos at problema sa logistics. Dapat din na anya na palakasin ang infrastructure para mapababa ang gastos sa produksyon. Sa kabila naman nito, nananatiling mahalaga ang dialogo sa WTO para maiwasan po ang pagbagsak ng kalakalan. Wala namang inaasahang yellow alert sa kuryente ngayong Mayo ayon po yan sa Department of Energy o DOE. Ayon nga po sa DOE, sapat ang supply ng kuryente batay po sa kasalukuyang kapasidad at demand. Pero posible pa rin ang alert kung magkakaroon ng biglaang sira sa mga planta. Karaniwang nagkakaroon ng problema ang mga coal-fired power plant lalo na sa tag-init. Noong Abril, nagkaroon na po ng yellow alert sa Luzon dahil nga sa pagkasira ng ilang planta. Ang giit ng DOE, mananatili ang moratorium sa pagpapatayo ng bagong coal plants. Pinapayagan naman ang mga proyekto na maaprubahan bago ang 2019 na magpatuloy ito. Sinusuri rin ng ahensya mga lumang coal plants para sa posibleng pagre-retiro. Patuloy naman po ang pagtulak ng gobyerno na lumipat na sa mas malinis na pinagkukuhanan ng enerhiya. Good morning! Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.